Tatlong antas ang teknikang ito, Choek, pagdurog ng buto, John Pak, pagtagos ng mas malalim, at Marpo, pagkuha ng buhay. Ang mga suntok na ito ay malupit, mapaminsala, at walang awang nagdadala ng kahihinatnang di maiiwasan. Naintindihan ng pulang buhok na babae na sa pinakamasamang sitwasyon, maaring kaharapin nila ang parehong kapalaran tulad ng kay Nohak. Ang nakakatakot na imahe ng pagkamatay ni Nohak ay hindi mawala sa kanilang alaala. Naalala niya kung paano si Nohak na sama-sama sa kanila sa Mount Aay ay lumabas ng kanyang kwarto sa unang pagkakataon ngayon. Ngunit ibang Nohak na ang nakita nila. Pati si Chubby naalala rin ito at sumang-ayon. Matuwid at matapang si Nohak kahit may pagkarod. Ngayon, nang lumabas si Nohak, inutusan siya ng guro na maglinis. Tumahimik siyang pumunta sa bukal at sumunod sa utos ng walang tanong. Natakot ang lahat. Ang takot ay bumalot sa kanilang isipan. Naalala ni Chubby na habang naglalakad siya sa washing stick, nakita niya si Nohak na nakatayo malapit sa palakol, tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Ang mga babae ay natakot na baka gamitin ni Nohak ang palakol laban sa demon na tinatawag nilang mentor. Pinilit ng pulang buhok na babae na pakalmeyin sila, iniisip na baka magpuputol lang si Nohak ng kahoy. Ngunit napakatagal na simula nang gawin niya yun. Si Nohak ay dating disipulo ng Vagabond sect. Ngayon, parang walang tirahan. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang disipulo ng sekta ay wasak na. Ano pang klaseng lagalag siya kung naglilinis siya at sumusunod sa mga utos? Ngunit ang masipag na trabaho ang nagpatibay sa kanya bilang isang tunay na lalaki, parang bakal na pinanday sa apoy. Noong oras na yon, abala si Nohak sa pagputol ng puno. Ang kanyang hitsura ay sobrang pagod. Para makagawa ng kahoy, kailangan ng matinding lakas, at binibigay ni Nohak ang lahat ng makakaya niya. Ang problema, kakabangon lang niya mula sa higaan at halos hindi makagalaw, kaya baka hindi niya dapat masyadong pahirapan ang sarili niya. Sinabi ng kanyang kaibigan na magpahinga na muna siya at maghintay sa kariton habang tinatapos nito ang trabaho. Ngunit si Nohak, parang isang zombie, ay hindi matanggal ang nakakatakot na alaala sa kanyang isipan. Sa tuwing naiisip niya ito, nanginginig ang kanyang katawan. Kaya kahit sobrang pagod na, kinukuha pa rin niya ang palakol at patuloy sa pagpuputol ng kahoy. Ang kaibigan niya ay gustong tumakbo para tumulong, ngunit dahil sa matinding sakit sa kanyang mga kalamnan, hindi siya makagalaw ng mabilis. Kung ipagpapatuloy ni Nohak ang ganoong bilis, baka mawalan siya ng malay. Pilit siyang ginaisang ng kaibigan niya sa kanyang diwa, ngunit parang nasa ibang mundo si Nohak. Lahat ay nag-aalala para sa kanya, pati ang kanilang mentor. Sa mga nakaraang araw, iniisip ng guro kung paano aalagaan si Nohak, kung anong mga halamang gamot ang dapat ipahid, at anong mga gamot ang ibigay sa kanya. Gusto ng kaibigan niyang kahit paano ay mapaganang buhay ni Nohak, kaya humingi siya ng pahintulot na tapusin ang mahirap na trabaho para sa kanya. Lumipas ang oras, at sa wakas dumating na ang gabi. Panahon na para kumain. Inalagaan ng mga kaibigan si Nohak. Nagluto pa sila ng isda na espesyal para sa kanya upang kahit paano'y gamaan ang kanyang pakiramdam. Mahirap mang isda dahil sa mga pulse eres, kaya't isa lang ang nahuli nila, ngunit mas mabuti na ito kaysa wala. Inihanda nila ang mas malaking bahagi para kay Nohak dahil kailangan niyang makabawi mula sa matinding trahedya. Ngunit napansin ni Nohak na napakalaki ng bahagi para sa kanya, at naisip niya na baka kapusin sa pagkain ng iba. Gayunpaman, nagsimulang magdahilan ng mga kabataan, nagsasabing wala silang gana. Ang ilan ay nagkunwaring nagpapapayat, habang ang iba naman ay sinabing nolasing sa umagang duwelo. Lahat ay nag-alala para kay Nohak, at ang kanilang mga pagsisikap na pangalagaan siya ay nagdulot ng kaunting hiya sa kanya. Sincero niyang naramdaman kung gaano siya pinahahalagahan ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, hindi na nakipagtalo si Nohak at tahimik na umupo sa hapag. Hindi nagtagal, pamatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang tapat at taos-pusong pagmamalasakit ng kanyang mga kaibigan. Isang luha ang tumulo sa pritong isda. Maya-maya, nagsimula na siyang kumain habang umiiyak. Samantala, ang mentor ay naglalakad pagkatapos ng hapunan habang kumakain ng prutas. Gusto niyang matutong magluto ang mga estudyante niya nang sa gayon ay hindi na niya kailangang gawin ito. Iniisip niya kung ang estudyanteng binugbog niya kaninang umaga ay nagtatrabaho pa rin. Mukha itong masama kanina. Habang inaabot ang mansanas para kagatin, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang dibdib. Sa isang iglap,
Tumalon siya ng mataas mula sa lupa. Narinig niya ang mga yapak, marahil mga estudyante niya. Dito niya naisip, bakit nga ba siya nagtatago mula sa kanyang mga estudyante? Pinakinggan niya ang pinag-uusapan nila. Sa mga oras na yon, ang mga estudyante ay nag-uusap tungkol sa kanilang mentor. May nararamdaman ng isa sa mga estudyante, ngunit nagiging malungkot ito kapag tumitingin sa kalangitan sa gabi. Hindi ito pinapansin ng kanyang kaibigan, iniisip na ito ay wala lang. Ang ideya ng isang affair kay Jinrong ay nagbigay ng ngiti sa mukha ng kaibigan, ngunit napapansin ng batang lalaki na iba ang tingin at boses ni Jinrong kapag tinitingnan siya nito. Nababalisa si Namon kung mutual ba ang nararamdaman. Ang sabi ng kanyang kaibigan, kung gusto niyang malaman, dapat niya itong tanungin ng direkta. Namumula si Namon sa ideyang ito, at iniisip na baka maaga na si Jinrong ng iba. Sinabihan siya ng kaibigan na magtapat habang may pagkakataon pa. Ngunit para kay Namon, hindi ito ganoon kadali. Gusto niyang tapusin ang usapan, ngunit narinig lahat ito ng mentor. Tumalon ang guro mula sa puno, tumatawa sa pagiging mahina ng estudyante niyang hindi magawang gawin ang isang simpleng hakbang. Nagdesisyon ang guro na maging isang mabuting mentor at tulungan ang estudyante niya na maresolba ang mababaw na problemang ito. Sumapit ang panibagong araw. Maagang gabi nang dumating si Green sa lugar kung saan siya pinatawag ng mentor, ngunit wala siyang makita. Bigla niyang narinig ang kaluskus ng damo at inisip niyang nandoon ang mentor. Ngunit wala siya roon, kundi si Namon. Nagulat ang dalawa at hindi maintindihan kung bakit sila nagtagpo sa ganoong liblib na lugar. Pareho silang nakatanggap ng liham mula sa mentor, inaanyayahan silang magkita sa parehong oras at lugar. Mula sa di kalayuan, masaya ang guro na pinapanood ang dalawa. Ibinigay ni Yan R.K. Jr. Rian ang isang liham, iniimbitahan siyang pumunta sa bakanteng bahagi ng kagubatan sa kaliwa, alas 7 ng gabi. Ibinigay din ng mentor ang parehong liham kay Namon. Ngayon na naihanda na ng mentor ang lahat ng kinakailangang kondisyon ayon sa kanyang prediksyon, may 4 na posibleng kaganapan. Una, maaaring magbulong-bulong lang si Namon sa sarili at hindi makapagsalita ng maayos hanggang sa mainis si Jinan at piliing magluto na lang ng hapunan. Iniisip ng mentor na ito ang pinakaposibleng mangyari. Kung ito nga ang maganap, balak ni Yoni na parusahan si Namon dahil sa kanyang kahinaan at turuan siya hanggang sa lumakas siya. Pangalawa, maaaring magawa ni Namon na ipahayag ang kanyang nararamdaman, ngunit maaaring hingi ni Jinan ng oras para makapag-isip o tanggihan siya. Kung mangyari ito, sisiguraduhin ni Yoni na magiging napakalakas ni Namon upang hindi na siya malungkot pa. Pangatlo, maaaring magsimula ng magkita at maging magkasintahan ang dalawa. Ngunit hindi masyadong naniniwala rito ang mentor. Kung mangyari ito, balak ng mentor na gawin silang malalakas na estudyante upang matiyak ang magandang kinabukasan nila. Ito ang pinakamaliit na maibibigay ng mentor sa kanila. At panghuli, may posibilidad na mabaliw si Namon. Naiisip ng mentor na mga batang nagsasanay ng martial arts ang mga ito, kaya kung may mangyari man, magagawa ni Jinan na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, bilang isang mentor, responsibilidad ni Eri na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Dahil naghanda na siya ng isang mainit na pagsalubong para sa dalawa, umaasa siyang magiging matalino si Namon sa kanyang mga kilos. Ngunit bigla nilang nakita ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa gitna ng matataas na damo, lumitaw ang isang dambuhalang tigre na dahan-daang papalapit sa bagong magkasintahan. Nang tumingin si Yan R sa mukha ng hayop, napagtanto niyang pamilyar ito. Hindi siya makapaniwala noong huling nakita nila ito, dalawa sila. Hindi na ito nakakagulat dahil parang sabay na nakipaglaban si Snow White sa dalawang kalaban. Mukhang nagbalik ang kalaban ni Snow White upang maghiganti at atakihin ang mga estudyante ni Yan R sa isang iglap, nasira ang lahat ng pinaghirapan ng mentor. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kahit pamapatay niya agad ang tigre, malalaman pa rin ng mga estudyante na naroon siya. Kaya, napagpayahan niyang huwag nang makialam. Ang mga magkasintahan ay nagsasanay sa martial arts, kaya dapat nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinilit niyang pigilan ang sarili sa labis na pag-aalala. Kahit gaano pa sila katanga sa tingin niya, alam niyang sapat na ang edad at kakayahan nila upang labanan ang tigre. Nagpatuloy sa kanilang pag-uusap ang dalawang kabataan hanggang sa biglang umalingaw ang isang malakas na dagandong. Napansin ng lahat ang kakaibang tensyon sa paligid. Isang segundo lang ang lumipas, nakita nilang patakbong papalapit sa kanila ang higanteng tigre. Tumalon ito patungo kay Jinren, ngunit mabilis na tumakbo si Namon at hinawakan ang balikat ng dalaga. Sa isang iglap,
Tinakpan ng binata ang katawan ni Jinren gamit ang sarili niyang katawan upang maprotektahan siya mula sa malalakas na paa ng tigre. Sa kabutihang palad, isang gasgas lang sa mukha ang kanyang natamo. Upang makatakas o lumaban, kailangan nilang tanggalin ang mabibigat nilang pulse arrest, ngunit wala na silang oras. Muling umatake ang tigre, nakataas ang matatalas nitong kuko habang umuungal ng malakas. Muli, buong tapang na tinakpan ni Namon ang dalaga gamit ang kanyang katawan, pinahiga ito sa lupa, habang siya mismo ang nakatanggap ng malakas na dagok sa likod. Nakatayo lang ang guro, litong pinagmamasdan ang kanyang mga estudyanteng tila may matinding problema sa sandaling yun. Sa kabila ng panganib, ang bagong magkasintahan ay nasa pinakamalapit na posisyon sa isa't isa. Pareho nilang nararamdaman ang matinding pagkailang. Hindi maintindihan ng mentor kung bakit tila nag-e-enjoy pa ang dalawa, gayong may isang napakalaking mabangis na hayop na nasa paligid nila. Sinabi ng binata sa dalaga na maghintay siya dahil nais niyang ilihis ang atensyon ng tigre. Ngunit hindi siya papayagan ni Grian na mag-isa sa panganib. Mas gusto niyang maging Pain, ngunit hindi pumayag ang binata sa pagkakataong ito. Mukhang masaya ang dalawa at tila nakalimutan na nila ang panganib sa paligid. Alam ng kanilang mentor na hindi ito magtatapos ng maayos, kaya napagpasyahan niyang makialam. Mabilis siyang sumugod sa tigre at sinipa ito ng malakas. Napasigaw sa sakit ang tigre. Nang matapos si Yayonre sa tigre, agad niyang tinadyakan ang dalawang nakaupo sa braso ng isa't isa dahil sa takot. Sa pagkakita sa kanilang mentor, dali-daling naghiwalay ang dalawa at hindi maintindihan kung bakit siya naroon. Nagsimula silang magpaliwanag na hindi nila intensyon ang magsakripisyo para sa isa't isa. Biglang inamin ni Namon na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ganoong kagandang dalaga. Hindi natuwa ang guro, hindi naman si Namon ang nagligtas kay Jinan, kundi siya. Kaya't bakit hindi siya nagpapasalamat dito? Ilang sandali lang, yumuko ang dalawa at nagpasalamat sa kanilang mentor sa pagliligtas sa kanila. Matapos nito, lumingon ang mentor at naglakad palayo, sinasabing hindi niya ginawa ito para sa pasasalamat. Simula kinabukasan, binalaan niya sila na maghahanda sila para sa matinding pagsasanay. Matapos sabihin yon, binuhat niya ang tigre sa kanyang balikat at umalis. Sinabihan niya ang dalawa na maghapunan na, ngunit dahil sa nangyari, kailangan nilang bumalik sa dormitoryo. Biglang napansin ni Grian na dumudugo pa rin ang braso at likod ng binata. Sinabi nito na huwag nang alalahanin yon, ngunit hindi siya papayagan ni Gina na pabayaan ang kanyang sugat. Lumapit siya kay Namon upang tingnan ang pinsala, at nang makita niya ang kanyang likod na may malalalim na gallows mula sa mga kuko ng tigre, parang sumikip ang kanyang dibdib. Natamo ni Namon ang sugat na yun habang inililigtas siya, ngunit ni hindi man lang ito umaray upang hindi siya matakot. Mabuti na lang at may dalang gamot si Gina na makakatulong sa sitwasyon. Kailangan agad mapigilan ang pagdurugo. Hinailan ng dalaga pababa ang balikat ng binata at inilantad ang kanyang likod upang maipahid ang gamot sa sugat. Kailangan din itong balutan, kaya't walang pag-aalinlangan niyang pinunit ang sarili niyang kasuotan upang gawing benda. Napahiya si Namon dahil kakaunti na lang ang damit ng dalaga at ginamit pa ito para sa kanya. Sa totoo lang, kapos sila sa damit sa ngayon, ngunit hindi yun iniinda ni Jinan. Ang mahalaga ay nailigtas siya ni Namon, kaya't ang damit ay isang maliit na bagay lamang. Sinabihan niya ang binata na huwag gumalaw dahil tatapusin na niya ang pagbabalot ng sugat nito. Sa sandaling yun, napakalapit nila sa isa't isa. Namula ang binata sa hiya, lalo na nang biglang hawakan ni Namon ng marahan ang kamay ng dalaga. Hindi inaasahan ito ni Jinan, kaya't namula rin ang kanyang mga pisngi. Dumaan ang gabi, natapos ng dalaga ang pag-aalaga sa kanyang sugat. Biglang nagkaroon ng tapang si Namon at iniabot ang kanyang kamay sa dalaga, na parang nag-aalok na sabay silang bumalik sa dormitoryo. Napatitig lamang ang dalaga sa kanya sa katahimikan, ngunit maya-maya ay inabot rin niya ang kamay nito. Sa kanyang isipan, inalala niya ang lahat ng sandali na magkasama sila. Ilang saglit pa, lumitaw ang isang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Tinanggap niya ang alok ng binata. Matapos iyon, tinulungan siya nitong tumayo. Dahan-daang lumubog ang araw sa abot tanaw, at sa pagtakip silim, kumislap ang buwan sa kalangitan. Samantala, sa ilalim ng tubig, isang binata ang nagpupumilit humawak ng kanyang espada. Hinihingi niya ang tulong upang matutunan ang tamang landas ng espada sa ilalim ng teknikang yin at yang. Ngunit halos hindi niya mag-alaw ang espada sa ilalim ng tubig. Nasa ilalim na siya ng tubig sa loob ng 7 minuto at nasa dulo na ng kanyang lakas.
Nilalamig siya, hindi makalanghap ng hangin, at ang mga tanikala sa kanyang mga kamay ay nagpapahirap sa kanya na umahan sa ibabaw. Isang tunay na pagpapahirap ang kanyang dinanas habang sinusukat niya ang kanyang pinakahinihintay na jacket ng hangin. Matapos nito, nakarating siya sa dalampasigan at sa wakas ay nakaramdam ng kaligtasan. Agad niyang tinanong si Namon kung buhay pa ito. Sa kabutihang palad, gumalaw ang daliri ng kaibigan bilang senyales na siya ay buhay pa. Maya-maya, lumitaw mula sa ilalim ng tubig si San Senador, na nanatili roon ng mas matagal kaysa kaninuman. Ngunit ito ay dahil nagtiis siya nang hindi man lang itinaas ang kanyang espada. Ang impyernong ito ay nagiging mas malupit. Sa unang 2 linggo, inisip nilang masasanay sila sa mga pulse ares at sa mabibigat na gawain. Ngunit 1 buwan ang nakalipas, nagbago ang lahat. Noong araw na yon, sinabi ng kanilang mentor na masyado silang mahihina, kaya magiging mas matindi pa ang kanilang pagsasanay. Sa parehong panahon, bumalik si Namon na may sugat. Kaya't ito kaya ang dahilan ng lahat? Ngunit hindi maaaring ito lamang. Biglang nakarinig ang magkaibigan ng isang kakaibang tunog at malalakas na sigaw ng tulong. Si Green ito na mabilis na lumulundag mula sa isang tabla patungo sa isa pa. Dahil sa malalakas na alon, halos lahat ay bumagsak sa tubig. Laking gulat ni San Senador nang makita niyang si Jinan ang unang nahulog. Samantala, nawalan ulit ng malay si Namon. Kailangan pa niyang magpahinga. Biglang lumitaw ang mentor mula sa likod ng mga palumpong. 15 minuto pa lang ang lumipas. Ngunit tila nagkanya-kanyang takbuhan na ang lahat. Inisip ng matanda na tamad ang kanyang mga estudyante. Ngunit nagdahilan ng mga ito, sinabing aksidente lamang silang nahulog at kasalukuyan silang nagpapalutang sa tubig upang makaahon. Sa oras na ito, marami pang estudyante ang nasa ilalim ng tubig, pilit umaahon sa ibabaw. Nang sa wakas ay nagawa nila ito, naghihintay na sa kanila sa pampang ang kanilang mentor. Ang tanging ipinagawa niya sa kanila ay tumayo sa mga kahoy na tabla sa tubig at iwas-iwas ang kanilang sandata sa ilalim ng tubig. Ano ba ang mahirap doon? Matalim na pinagalitan ni Erie ang mga estudyante dahil hindi nila natapos ang isang tila napakadaling gawain. Kung hindi nga nila magawa ito, paano pa nila matututunang lumakad sa tubig? Nang marinig ng mga estudyante na nais silang turuan ng kanilang guro kung paano lumakad sa tubig, halos hindi sila makapaniwala. Isang estudyante ang nagduda at sinabing kung totoo man ito, tanging ang pinakamahuhusay na mandirigma lamang ang may kakayahang gawin ito. Ngunit kung hindi pa nila ito nakikita sa buong buhay nila, ngayon ipapakita ito ng kanilang guro. Hiniling ng guro na iabot sa kanya ang mga tabla. Hindi pa rin makapaniwala ang mga estudyante na ipapakita talaga ito sa kanila. Ngunit inutusan sila ng guro na tutukan ang bawat galaw niya. Pagkatapos, inihagis niya ang mga tabla sa tubig at walang pag-aalinlangang lumundag sa mga ito. Tumayo si Yungren sa ibabaw ng mga tabla na parabang matibay na lupa ito. Huwag lumubog, huwag lumangoy, ito mismo ang ginagawa namin upang makatayo sa tubig. Ito ang pundasyon ng lahat, paliwanag niya. Kapag natutunan na nila ito, maaari na silang lumipat sa susunod na antas. Napanganga sa pagkagulat ang mga estudyante. Ang susunod nilang pag-aaralan ay kung paano gumalaw sa ibabaw ng tubig o sa madaling salita, lumakad sa tubig. Aabutin sila ng 1 buwan upang makuha ito. Hindi makapagsalita ang mga estudyante sa sobrang pagkabigla sa kanilang nasaksihan. Kung nais nilang makaalis dito ng ligtas, kailangan nilang matutunan kahit man lang ito. Ngunit kung hindi pa ito sapat para sa kanila, maaari pa silang umakyat sa mas mataas na antas. Ngunit nagduda ang isang estudyante kung mayroon pang ang susunod na hakbang matapos ang paglalakad sa tubig. Ngunit kung wala, bakit ito binanggit ng guro? Isang masalimuot na teknik ito kaya't nangangailangan ng 6 na buwang pagsasanay. At sa mismong sandaling yon, handa nang ipakita ni Erie ang teknik sa kanyang mga estudyante. Unti-unting bumilis siyan sa bawat segundo, umiikot ng mas mabilis at mas mabilis pa. Maya-maya, nagsimulang tumaas ang tubig sa hangin. Hanggang sa marinig ang isang malakas na pagsabog ng tubig. Lumipad sa ere ang mentor, at bilang resulta, nabasa ng tubig ang lahat ng naroroon. Bumalik siya sa pampang kung saan nag-aabang ang kanyang mga estudyanteng namangha sa kanilang nakita. Sa isang kakaibang ngiti, iminungkahi niyang subukan ito ng isa sa kanila sa aktwal na pagsasanay. Siyempre, walang sino man ang pumayag. 2 linggo na ang lumipas. Napansin ni Chula na lumalakas siya sa kanyang pagsasanay, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit mas lalong humihirap ito araw-araw.
Marahil ay nagiging manhid na ang kanyang isipan dahil sa matinding pagod. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang baliw na mentor. Ang kanyang pamilya ay isang elite na angkan ng mga mamamatay tao, ngunit ngayon, ang kanilang anak ay nagbubuhat lamang ng tubig sa balde, isang matinding kahihiyan para sa kanya. Biglang naramdaman ni Chuong ang presensya ng isang tao na hindi kalayuan. Sa di kalayong distansya, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakasakay sa kabayo. Mukha silang mga mandirigma, ngunit hindi sila kahanga-hanga. Nang mapansin ng mga estrangherong ito si Chul, agad nilang sinimulan siyang kutsain, tinawag siyang pulubi, at itinaboy siya sa daan. Ngunit hindi papayag ang binata na magpapi. Hinawakan niya ang kamay ng isa sa mga bastos na lalaki at sa isang magaan na galaw, itinapo niya ito ng ilang metro palayo, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Samantala, napansin niya na matagal nang nawala si Tang Tatlo at nagtataka siya kung saan ito nagpunta. Matapos mapatamba ang mga bastos na estranghero, nagpatuloy si Chul sa kanyang pagdadala ng tubig. Sa kasamaang palad, natapo niya ito. Samantala, mas lalong naging agresibo ang mga estranghero at tinanong kung sino siya. Hindi sumagot si Tang Tatlo dahil sa nag-aalab na galit sa kanyang kalooban, ang tanging gusto niya ngayon ay makipaglaban. Habang nagtataka ang mentor kung bakit hindi pa bumabalik ang kanyang estudyante sa dormitoryo, inisip ng isang babae na baka pumunta si Tang Tatlo sa Crimson Peak kung saan maraming oso. Ngunit itinanggi ito ng isa pang estudyante dahil hindi naman siya ganoon kaangal. Napagdesisyonan ng mga estudyante na tapusin ang kanilang gawain at hanapin ang nawawalang kaibigan. Samantala, sumiklab ang isang matinding laban sa pagitan ng binata at ng mga bastos na lalaki. Mabilis na nailegan ng binata ang mga suntok ng kanyang mga kalaban at ibinalik sa kanila ang kanyang sariling mga atake. Napabagsak niya ang isa sa kanila gamit ang isang suntok. Napansin niyang ang pinuno ng grupo ang susunod niyang makakalaban. Pagod na si Tang dahil sa matinding pagsasanay at gutom na siya dahil hindi siya gaanong nakakakain. Wala rin siyang sandata. Isang saglit lang, sumugod ang lalaki sa kanya. Ngunit hindi umatras si Tang, bigla siyang tumigil, at muntik nang tamaan ang kanyang tiyan ng espada ng kalaban. Napansin niyang kahit pinuno ito ng grupo, mabagal ito tulad ng isang suso. Kitang-kita ni Tang ang bawat galaw ng espada ng kalaban at tila lamilinaw ang kanyang paningin. Dahil sa pagsasanay sa paggawa ng kwintas na ipinagawa ng kanyang mentor, napansin niyang bumilis ang kanyang mga reflex. Para sa kanya, parang kidlat ang kilos ng kanyang mentor, kaya napakadali niyang nailegan ang mabagal na atake ng kanyang kalaban. Sa sobrang kumpiyansa, hindi niya inaasahang hindi niya maiiwasan ang isang atake na sugatan siya sa balikat. Pagkatapos, isang sipa ang tumama sa kanyang binti, ngunit hindi siya maaaring mamatay sa ganitong paraan. Sa isang iglap, pumunot siya ng ilang bato at inihagis ito sa kanyang kalaban. Mahina at mabagal ang hagis niya, kaya hindi siya umasa na tatamaan ito. Ngunit hindi ito naiwasan ng kalaban. Napagtanto niyang ito ang kanyang pagkakataon at sa isang iglap, pinatumba niya ito gamit ang isang malakas na suntok sa mukha. Hindi pa siya tumigil at sunod-sunod pa siyang bumitaw ng mga atake. Hindi niya kailanman papayag ang apihin siya ng ganoon. Biglang may tumama sa kanyang likuran. Agad niyang naramdaman ang hindi matatawarang sakit na bamalat sa kanyang katawan. Unti-unti siyang nawala ng malay, hindi lubos na maunawaan kung bakit tila napaka-unfair ng lahat. Di nagtagal, biglang sumugod ang mga bastos na lalaki kay Tang at sinimulang bugbugin siya. Ayaw nilang manakit ng taong walang malay, kaya ibinuhos nila ang malamig na tubig sa kanya. Pagkagising ng binata, agad siyang pinagtulungan ng mga lalaking ito at walang awang sinaktan gamit ang anumang bagay na kanilang mahawakan. Nag-isip ang mga lalaki kung mas mabuting patayin na lang si Tang upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap, ngunit maaari rin silang mapahamak kung gawin nila yon. Matapos ang brutal na pag-atake, nagpasya silang umalis at magpakalasing. Iniwan nila si Tang na nakahandusay, sugatan, at halos wala ng buhay. Masyado na siyang pagod at mahina upang makagalaw. Samantala, lumabas ng dormitoryo ang mentor para maglakad-lakad sa lansangan. Kailangan niyang bumalik bago pa man siya mapansin ng matandang guro. Habang naglalakad, iniisip niya kung saan nagpunta ang kanyang estudyante at kung paano niya ito parurusahan kapag natagpuan niya ito. Biglang tumakbo palabas si Namon at nagulat na nasa silid na si Tang Tatlo, ngunit may seryosong problema. Sa una, hindi ito pinansin ng mentor na may blondeng buhok, ngunit seryoso si Namon at sinabing maaaring mamatay ang kanyang kaibigan. Sa kabila nito,
iniisip ng mentor na mas malamang na mamatay siya sa galit. Ngunit nang makita niya ang tunay na pag-aalala sa mukha ni Namon, unti-unti siyang kinabahan. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya ang ibang mga estudyante na abala sa pag-aasikaso kay Tang. Ipinahayag nila na natagpuan nila ang binata sa napakapangit na kalagayan, walang malay, duguan, at halos hindi na humihinga. Napagpasyahan ng grupo na malinaw na binugbog ito hanggang mawala ng malay. Mukhang nilabanan ni Tang ang kanyang mga kalaban ngunit natalo siya. Sa pag-iisip pa lamang ng sinapit ng kanyang estudyante, napakuyom ang kamao ng mentor. Galit ang bumalat sa kanyang katawan. Sa isang iglap, malakas niyang hinampes ang pader, nag-iwan ng malaking lomet dito. Sinubukan ng iba pang estudyante na ipagtanggol si Tang, sinasabing maraming kalaban at mag-isa lang siya. Habang tahimik na bumubulong si Yoni, biglang umalingaungaw sa buong kagubatan ang mariing utos ng mentor, tawagin kaagad ang isang manggagamot.